Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ang pagiging ina ay hindi basta-basta. Maraming pagsasakripisyo ang dapat ihanda. Para maging mabuting magulang sa mga anak natin. Yun po ang lagi kong iniisip, Mama Ganda. Simula nang ikasal kami ng asawa kong si Danilo, magkasamang nagplano ng pamilya namin, hindi po naging madali ang landas na aming tinahak para matupad ang aming pangarap. Pero masasabi ko pong worth it iyon, Mama Ganda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko, magpapakilala muna ako. Ako po si Larissa. Mother of 3, 45 years old. Tubong Isabela pero kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang asawa ko pong si Danilo ay nagtatrabaho sa isang construction company habang ako ay isang housewife. Mabait po ang mister ko. Siya na po talaga ang pinakamaalaga at understanding na lalaki na nakilala ko. Kaya, lubos-lubos po ang pasasalamat ko sa Diyos. Pero nang maikasal kami, hindi kami kaagad nagkaanak. Sa totoo lang, yun po talaga ang unang pagsubok ng pagsasama namin. Nakulang na lang ay sukuan namin. Madalas ko noong iniisip na baka hindi na talaga kami magkakaanak ng mister ko. Kaya, iniwan ko na po ang lahat sa kamay ng Panginoon. Ano kayang pakiramdam kapag meron tayong anak? Palagay mo, darling. Siguro maingay dito sa bahay natin. Yung mga gamit na lagi mo inaayos, malamang lagi ring magulo. Nakakaingit yung mga mag-asawa na merong mga anak. Yung iba sa kanila, 2 o 3 pa yung baby nila, samantalang tayo. Oh, nalulungkot ka na naman, darling. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ilang taon na rin tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabuo. Di ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae kasi hindi kita mabigyan ng anak. Kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang kwenta dahil lang wala tayong anak, Larissa. Kaya hindi tama na ganyan ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-overthink at magkumpara. Lalo kapag nakakakita ako ng mag-asawa na may mga anak. Yung kumare ko nga pala, niyaya niya akong pumunta sa birthday party ng anak niya kaso nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Sigurado kasi na maiinggit lang ako pag nakita ko yung anak niya. Baka maging bitter lang ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. Ay, darling, pasasaan ba naman ang palagian nating pagdarasal sa Diyos na sana pagkalooban din tayo ng sarili nating anak, hindi ba? Malay mo, isa sa mga araw na to, dinggin niya na ang panalangin natin. Huwag lang tayong mawawala ng tiwala sa Kanya. Hindi naman ako nawawala ng tiwala sa Diyos. Naiinip lang ako. Hindi na tayo bumabata, Danilo. Baka kung kailan uugod-ugod na tayo, saka lang tayo magkaanak. Paano pa natin maaalagaan yung baby natin pag nagkataon? Mahihirapan na tayo. Tama ka naman, kaya nga naisip ko rin na may isa pang option na pwede natin gawin kung sakali na hindi tayo pagkakalooban ng anak. Ano yon? Mag-ampun tayo. Ayos lang sa'yo na mag-alaga ng anak na hindi mo dugot laman? Ang pagiging magulang naman hindi nasusukat sa kung nanggaling ba sa'yo o hindi ang anak na aalagaan at palalakihin mo. Kaya ayos lang sa akin na mag-ampun tayo kung wala na talagang pag-asa na magkaanak tayo. Pero syempre, option pa lang yun. Ayoko namang gustuin lalo na kung hindi ka sang-ayon. Hindi naman sa ayaw ko. Pero iba pa rin kapag nanggaling sa tiyan ko yung bata na aalagaan at palalakihin natin. Gusto ko maranasang magbuntis at dalhin siya ng 9 na buwan. Pakiramdam ko kasi mas magiging malalim ang koneksyon namin sa isa't isa at yun ang kukumpleto sa pagiging nanay ko sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita.
ikaw pa rin naman ang magbubuntis sa ating dalawa pag nagkataon. Ayokong alisin sa'yo ang karapatan na maramdaman at mapagdaanan ang proseso ng pagkakaroon natin ng anak. Salamat Danilo kasi naiintindihan mo ko. Kahit na ngayon na malabo pa rin talaga ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Kaya kong maghintay na maging tatay kung kailan handa na tayong pareho ng pagkalooban ng anak. Kaya huwag ka na mag-alala. Pilitin mo rin huwag na mag-isip ng mga negatibong bagay dahil kalulungkot mo lang yun. Naniniwala ako na maririnig din ng Diyos ang panalangin natin at bibigyan niya tayo ng anak. Magiging mga magulang din tayo, Larissa. Tama, magiging mga magulang din tayo. Hindi na ako makapaghintay na matawag na mama ng magiging anak natin. Siyempre ako rin. Excited na matawag na papa. Pero sa ngayon, habang wala pa siya, tayong dalawa muna. Ayos ba yun? Yun lang pala eh. Ayos na ayos. Kahit na pag-usapan na namin ni Danilo ang tungkol sa pag-aampon, hindi pa rin po ako tuluyang nagsara ng isipan na balang araw. Di rin ginangmay kapalang panalangin namin na magkaroon ng anak. Kung kinakailangan namin magdasal sa lahat ng santo o pumunta sa mga simbahan para lang magkaroon ng himala at mabuntis ako, ay gagawin po namin ni Danilo. Hindi rin po kami tumigil sa pag-aalaga sa aming sarili. Nandiyan yung nagpapa-check up kami kung saan nalaman ko na may PCOS ako. Dahilan ba't hirap po akong mabuntis. Malaking dagok po sa akin ang sakit ko na yon. Kaya aaminin kong nakadagdag yon ng depresyon. Sa kabila ng lahat, lalong naging maunawain at maalagain ang aking asawa. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Lumipas po ang ilang taon na pagsunod sa mga sinasabi ng doktor na gawin ko ang pag-inom ng gamot. Gayon din ang pagkakaroon ng proper exercise at bawas stress. Nagkatotoo po ang matagal na naming pangarap ni Danilo. Nabuntis po ako, Mama Ganda. Masayang-masaya po kaming mag-asawa dahil sa wakas ay magiging magulang na kami. Ingat na ingat po ako habang dinadala sa tiyan ko ang panganay namin. Kitang-kita ko naman po sa mga mata ni Danilo ang excitement. In fact, lalo siyang naging masipag sa trabaho at mas naging vocal siya sa mga pangarap at plano niya para sa aming lumalaking pamilya. Hindi nagtagal pinanganak po ang baby namin. Pero imbes na excitement, kaba at pag-aalala, ang agad kong naramdaman ng unang beses na makita ko siya. At hanggang sa makauwi na kami sa bahay matapos akong mga anak sa ospital, may punto po na ayoko pong hawakan o lapitan ang baby ko dahil pakiramdam ko may magagawa akong mali. Nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili na magiging mabuting nanay ako sa panganay namin. Mabilis din akong mairita sa kanyang pag-iyak, Mama Ganda. At kaagad pong napansin iyon ng mister ko. Ayos ka lang ba, Larissa? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ewan ko ba, pero parang pagod na pagod ako. Simula nang umalis ka kanina papasok sa trabaho, wala na akong ibang inatupag kundi alagaan niyang anak natin. Hindi na nga ako nakapaghugas ng pinggan o nakapaglaba kasi iyak ng iyak si baby. Gusto lagi katabi ako. Sa kanya talaga ako mas napagod kaysa sa mga gawaing bahay eh. Ganun ba? Gusto mo bang mag-leave muna ako sa trabaho para samahan kayo rito sa bahay? Naku, wag na. Ilang linggo ka nang nandito simula ng mga anak ako. Alam kong tambak na rin ang trabaho mo. Diba, nabanggit mo nung nakaraan na kulang ang 3 oras na overtime para matapos mo yung mga pinapagawa sa'yo na pending ng ilang araw? Oo, marami nga akong kailangan tapusin. Pero mas importante na matulungan kita sa pag-aalaga kay baby. Sabing wag na, kaya ko na to. Bakit hindi na lang natin papuntahin dito sa bahay si nanay para makasama niyo?
Nung huling dalaw daw niya, nagpresenta siya na dito raw muna sa titira para masamahan kayo. Saka para matulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin. Matanda na si nanay. Madalas na nga yun magreklamo na masakit ang likod niya at mga tuhod eh. Baka imbis na isa lang ang alagaan ko, dalawa pa sila ng anak natin ang iintindihin ko. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Mukha ka na kasing stress at kulang sa tulog, darling. Ayoko magkasakit ka. Ayoko rin naman magkasakit, pero ganun yata talaga kapag bagong nanay. Hayaan mo, masasanay din ako. Masasanay din tayo. Makakapag-adjust din ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Alam mo naman na willing akong tumulong para mapagaan ang araw-araw mo. Alam ko naman yon, Danilo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandyan ka. Sigurado kasi ako na hindi ko kakayanin ang lahat kung wala ka. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Kasi sinamahan mo ako sa paghihintay na magkaroon ng anak. Hindi ka nawalan ng pag-asa na balang araw, magiging magulang din tayo. Tinutupad ko lang naman kung anong sinabi ko at pinangako sa altar nung ikasal tayo. Kaya kahit makulitan ka sa akin, lagi mo ako maasahan. Oh, si baby umiiyak. Kakapatulog ko lang sa kanya kanina, ba't ang aga naman niyang nagising? Masyado ba siyang naingayan sa pag-uusap natin? Teka darling, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Pagod lang ako. Mabuti pa puntahan ko muna ang anak natin. Baka kabagin ka iiyak. Sige, kasi ayoko muna siyang makita. Ewan pero nagsasawa ako kapag ang hirap niyang patahanin. Larissa! Larissa! Parang mainit ang anak natin. Ano? Bukas naman ang aircon na. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Nilalagnat ang baby natin. Halika rito, dali! Kumpirmadong nilalagnat po ang anak namin, kaya agad namin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lang naagapan yon at hindi na lumala. Malaki po ang pagsisisi ko dahil pakiramdam ko ay napabayaan ko ang baby namin. Samantalang matagal namin siyang pinagdasal ni Danilo na ibigay sa amin ng Diyos. Mabuti na lang dahil hindi ako hinusgahan ng mister ko. Mas inintindi niya ako at ang pinagdadaanan ko. Naging mas maalaga rin siya sa aming mag-ina. Dahil alam niyang hindi madali ang karanasan ko mula sa aking pagbubuntis hanggang sa panganganak. Postpartum. Yun po ang eksaktong termino kung bakit iritable ako at mailap sa sarili kong anak. Sa gabay ng mga doktor at pamilya namin, unti-unti ko pong nalagpasan ang pinagdaanan ko. Natatanggap ko na po ang baby ko at mas naaalagaan ko na rin siya. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na naman po ng unexpected blessing sa pamilya namin. Dahil nabuntis ulit ako ng mister ko at magkaka-baby na naman kami. Alam kong ready na kami financially, kaya walang kaso kung magkasunod na dumating sa buhay namin ang aming mga anak. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Napatunayan po namin yon dahil ng mga sumunod na buwan ay lalong naging masakitin ang panganay namin. Madalas naming dinadala sa ospital ang baby namin sa kung ano-anong kadahilanan. Pero nung isang beses na nagkaubot sipon siya, nalaman namin na meron na pala siyang pulmonya. At huli na. Malala na po yun, kaya nang sumunod na pagkakataon na dinala namin siya sa ospital. Binawian na po ng buhay ang aming panganay. Pagsabihan mo, ha? Narinig mo ba kung paano ako sinagot-sagot? Akala mo hindi ako ang mama niya? Uminahon ka nga muna, Larissa. Nahihilo ko sa'yo. Kanina ka ba palakad-lakad? Paano ako hihinahon? Nakakainit ng ulo yung anak mo. Manang-mana talaga sa'yo. O bakit naman ako nadamay dyan? Kailan ko pinainit ulo mo? Ngayon, kasi hindi mo ako naintindihan. Naiintindihan kita.
Hayaan mo, kakausapin ko ang anak natin. Mali talaga na sagutin kanya ng pabalang. Yan nga ang sinasabi ko. Pero mali ba ako? Nag-aalala lang naman ako sa kanya dahil sa nangyari. Paano kung mas malala pa pala ang disgrasya na inabot niya? Paano kung imbis na mga galos at pasalang sa tuhod at siko, pumutok na yung ulo niya o kaya nabalian siya ng buto? Hindi ko kakayanin yung Danilo! Pwede ba kumalma ka? Mupo ka muna. Pwede ba? Huwag ba ako utusang kumalma? Teka nga, bakit parang kalmado ka pa? Di ka ba talaga marunong mag-alala para sa anak natin? Siyempre nag-aalala ako. Pero ayoko mataranta katulad mo. Ah, ganon. Ano, gagaya ka rin sa anak mo? Sasabihan mo rin ba ako na overacting? Hindi. Pero pumirmi ka muna. Hay nako, ewan ko sa'yo! Ang akin lang, walang madudulot na maganda ang pag-aalala mo dahil sigurado ako na mula ngayon, lalo nang mag-iingat ang anak natin. Ang aksidente, hindi naman maiiwasan yan. Pero dahil sa nangyari, malamang matakot na yun pag nagbara-bara siya sa pagmamaneho ng motor niya. Pag may nangyari pa talaga na di maganda sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Dapat talaga hindi ka na pumayag nung nagpabili ng motor yung anak mo. Parang hindi naman yata tama yan. Kasi pareho naman tayong sumang-ayon na kuhanan siya ng motor para may magamit siya sa pagpasok sa school. Ilang buwan na rin naman tayo nirereklamuhan ng anak mo dahil napapagod siya sa pagkukommute. Oh, baka naman sa akin mo pa rin isisi na malayo kasi ang school na pinasukan niya, ha? Ah, basta! Kasalanan mo pa rin! Darling, walang mangyayaring masama sa anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo rin isipin na hindi kita naiintindihan kasi magulang din ako. Nung tumawag ka sa akin kanina para sabihin na sumemplang ang anak natin, nagmamadali akong makauwi galing sa trabaho kasi nag-aalala ako ng gusto. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga pangyayari. Alam ko naman nakabado ka rin nun. Sinong hindi kakabahan? Tatay ako. Anak ko yun. Mabuti ka mo dahil sinabi ng bunso natin na hindi naman malala yung mga sugat ng kuya niya. Yung pagkakatawag mo kasi sa akin kanina parang... Huwag mo lang ituloy. Susungal-ngalin talaga kita. Biro lang. Ikaw naman. Nakuha mo pa talaga magbiro samantalang seryoso ang nangyayari? Inagagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag ka na magalit. Pambihira ka naman kasi. Kausapin mo yung anak mo ha, kasi sumasakit ang ulo ko sa kanya. Pagsabihan mo siya. Ipaintindi mo na nag-aalala lang kamo tayo. Hindi niyo ako masisisi kung maging overprotective ako sa anak namin. Dahil ayoko na pong maulit na mamatayan ng anak pag nangyari pa yon. Opo, Mama Ganda. Sa paglipas ng mga taon, binayayaan po ulit kami ng isang anak na babae. Siya na po ang bunso namin at naging sentro ng atensyon at kasiyahan sa pamilya namin. Sa pag-usad ng panahon, naging close na ng husto sila Danilo at ang bunso namin dahil malambing talaga ang anak naming babae. Hindi nagtagal, tumuntong na po siya ng college. Noong mga panahon na yon, ibinili po namin ng motor ang anak naming nasa kolehiyo na. Ang lalaki naming anak. Medyo malayo ang school niya, Mama Ganda. Kaya lang, yun din po ang nagiging dahilan para nga po kabahan ako sa kaligtasan ng anak ko. Lalo't may pagkakaskasero, magmaneho ang anak naming lalaki. Natatakot ako na baka sumemplang siya kung saan. Dala po ito ng unang karanasan namin nang mawala ang kauna-unahan naming anak. Kaya ganun na lamang po ako mag-alala. Pag nangyari po yun, Mama Ganda, baka hindi ko nakayanin. Nasasaktan lang ako dun sa parte na habang pinagsasabihan kong anak naming lalaki na mag-ingat sa susunod, ay sinasabihan niyang OA ako. Hindi naman daw po malala ang injury niya at nangyayari talaga ang pagsemplang sa lahat ng may motor. Yun po ang ikinakalungkot ko ng husto ng mga panahon na yun. Na siya namang sinabi ko kay Danilo. Alam ko po na naiintindihan ako ng mister ko dahil magulang din siya. Masakit din sa kanya nung nawala ang una naming anak.
Nandyan yung hindi ko na pinapagamit ng motor ang anak naming lalaki dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. At yun nga po, Mama Ganda. Dinabugan po ako. Natatakot lang naman ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dahil alam niyang bubungangaan ko siya pag kinontra niya ako. Wala pong nagawa si Danilo sa desisyon ko. Yung anak ko namang babae, mas hinigpitan ko rin. Lalo na kapag uuwi galing school. Sinusundo ko na rin siya para alam kong ligtas siya makakarating sa bahay namin. Kahit na ilang beses na siyang nagsasabi na wag ko na yung gawin dahil malaki na raw siya. Pero baliwala po sa akin ng mga sentimiento ng mga anak ko. Mas pakikinggan ko ang sarili ko. Dahil para sa akin, hindi nila alam ang pakiramdam ko bilang isang ina na nag-aalala sa kanyang mga anak. Kahit alam kong nasa pamamahay ko lang ang mga anak ko, may mga gabi na hindi po ako pinapatulog ng mahimbing dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Anak? Anak ko? Parang awa mo na gumising ka. Anak, huwag mo na mangiwan si Mama at Papa. Please, gumising ka kasi hindi namin kaya na mawala ka. Anak naman eh. Anak, alam mo namang hindi magandang biro to. Huwag mo naman kaming takutin ng Papa mo kasi hindi nakakatuwa. Anak! Clarissa! Gumising ka! Danilo, Nananaginip ka ng masama. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos lang? Danilo, namatay ang anak natin sa panaginip ko. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Ikamamatay ko yun. Nanaginip ka lang. Hindi totoo na namatay ang anak natin. Natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Pero hindi siya sumabay sa atin sa hapunan kanina kahit ilang beses ko na siyang tinawag. Sinabi lang niyang busog siya. Malamang nagtatampo pa rin yun dahil hindi mo pa rin siya pinapayagang magmotor. Pero nakita kong lumabas din siya sa kwarto niya para kumain. Huwag ka na mag-alala. Ang hirap naman ang sinasabi mo. Nanay ako, Danilo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan sa kwarto niya ngayon. Anak ko rin siya, Larissa. Saka huwag mo na siyang puntahan dahil baka natutulog na yun. May pasok pa siya bukas sa school. Sigurado magtataka yun kung bakit mo siya biglang pinuntahan. Pero parang hindi na ako makakatulog dahil natatakot ako. Kahit sinabi mo na wag akong mag-alala, hindi ko pa rin kaya. Mabuti pa, ikwento mo na lang sa akin ang napanaginipan mo. Para kahit paano mapanatag ang isip mo. Naaksidente raw ang anak natin at namatay. Tapos iyak ako nang iyak kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabata pa niya para mawala sa atin, Danilo. Paano na lang kung magkatotoo yun? Sabi sa akin ng nanay ko, ang panaginip daw babala sa totoong buhay. Kumbaga, masamang pangitain na hindi natin dapat binabaliwala. Ikaw na may sabi, panaginip lang yan. Para sa akin, hindi yan totoo. At hindi magkakatotoo. Ligtas ang anak natin. Hindi siya mawawala sa atin. Sana nga tama ang sinasabi mo kasi hindi ko kakayanin. Ayoko na uli mawalan ng anak dahil sobrang sakit nun. Para ako masisiraan ng ulo kaya sana lang talaga. Tama ka na panaginip lang yun. Halika nga rito. Yakapin na lang kita. Tahan na. Tahan na, darling. Panaginip lang yun. Hindi totoo na may mangyayaring masama sa anak natin. Dahil poprotektahan siya ng Diyos. Hindi ba? Yun ang gabi-gabing panalangin natin. Ang alagaan at gabayan sila magkapatid na may kapal. Oo, Danilo.
Dahil higit na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa atin ng mga magulang nila. Tama. Kaya magiging maayos din ang lahat. Oh, okay ka na ba, darling? Okay na ako. Salamat kasi nandyan ka. Lagi lang ako nandito. Sandali lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig bago tayo bumalik sa pagtulog. Takot na takot po ako nang magising mula sa bangungot nung gabing yon. Kung saan namatay daw ang anak ko. Mabuti na lang dahil nasa tabi ko si Danilo para aluhin ako at samahan. Natatandaan ko pa na nanlambot ang buong katawan ko at nanginginig ang boses ko ng gabing yon. Kung tutuusin, hindi po yun ang unang gabi na dinalaw ako ng masamang pangitain sa panaginip ko. So sobrang dami hindi ko na mabilang kung ilan. Ewan ba, mga maganda? Wala naman akong third eye or psychic ability. Pero kinukutuban po ako ng masama. Ayoko po magpadala sa isiping yon. Kaya sinunod ko ang payo ni Danilo na baliwalain ng masamang pangitain ko. Nagdasal din po ako ng husto para protektahan ng Diyos ang mga anak namin. Nang sumunod na mga araw ay tuluyan na nga pong nawala sa isip ko tungkol sa masamang panaginip. Kaso po may nangyari pong hindi ko inaasahan. Dahilan para sa ikalawang pagkakataon ay madurog muli ang puso namin ni Danilo bilang magulang. Yun ay nang itakas ng anak naming lalaki ang motor niya. Nang makuha niya ang susi sa kwarto namin ng asawa ko. Nalaman ko na lamang po matapos may makapagsabi sa amin na nasangkot siya sa isang aksidente kung saan sumalpok ang motor niya sa puno ng mangga sa highway. Dead on the spot ang aming anak, mamaganda. Tulala po ako nang makarating ang balitang iyon sa aking pamilya. Nanginginig ang buong katawan ko habang papunta kami sa ospital ng araw na yon. At nang makumpirma nga po namin ng katawan ng aming anak, ang nakahiga, napahiyaw po ako at napahagulhol. Kulang na lang po ay mawalan ako ng lakas ng tuhod dahil sa nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko dahil blanco po ang isipan ko. Para akong masisiraan ng ulo ng mga panahong yon. Gusto kong magwala. Gusto kong manuntok o manipa para lang mailabas ang sakit na nararamdaman ko. Kahit alam ko na hindi po yun makakatulong. Kaso, sobrang sakit, mamaganda. Parang pinupunit ang puso ko ng libu-libong piraso. Para bang pinipiga. At kahit hanggang sa burol ng anak namin, hindi po ako mapakalma ng asawa ko. Gumising ka, parang awa mo na! Anak ko, nakikiusap ang mama, please naman! Larissa, Bitawan mo ako! Galit na galit ako sa'yo! bakit? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa ba talaga? Kasalanan mo kung bakit nawala ang anak natin! Hindi ka kasi nakinig sa akin noon nung sinabi ko sa'yo yung tungkol sa panaginip ko! Sabi mo wala lang yon! Na hindi yun totoo! Pero ano nangyari? Tingnan mo ngayon ang anak natin! Patay na siya, Danilo! Patay na ang anak natin! Hindi ko naman ginusto nangyari sa anak natin. Huwag mo naman sana ako sisihin. Sinong sinisisihin ko? Yung kapitbahay natin? Yung mga taong nandito? Sige nga, sabihin mo, sino? Walang may gusto sa nangyari. Kaya wala kang dapat sisihin. Masakit din sa akin na maagang kinuha ang anak natin. Pero ano magagawa ko? Aksidente yun. Plastic katwiran yan, Danilo! Kung hindi kasi sa lintik na motor na yan, hindi madidisgrasya ang anak ko! Hindi sana siya
naman ba isisisihan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagigpit sa kanya. Kaya niya tinakas ang motor niya. Anong gusto mong palabasin? Kasalanan ko? Ganon ba? Ganon ba ang ibig mo sabihin? Hindi naman sa ganon. Pasensya ka na, Larissa. Masyado lang akong nadala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Durog ang puso ko! Para na rin akong pinatay dahil sa nangyari sa anak natin! Paano na lang tayo magpapatuloy kung kulang na ang pamilya natin? Sige nga, sagutin mo! Ang bata-bata pa ng anak natin na hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral! Hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya! Hindi pa niya na-enjoy ang buhay niya tapos kinuha na siya sa atin! Ang sakit-sakit, Danilo! Bilang nanay, hindi ko deserve na maranasang mawalan ng mga anak! Alam ko, hindi talaga madali ang pinagdadaanan natin. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nakinig nun sa kutob ko? Kung bakit kasi binaliwala ko yung masamang pakitain ko? Hindi sana mawawala sa akin ang anak ko! Hindi sana siya kukunin ng kamatayan! Danilo, hindi ko na alam ang gagawin ko! Para ako mababaliw! Para ako masisiraan ng ulo! Uminahon ka muna, Larissa. Paano ako hihinahon? Sige nga! Paano? Sabihin mo! Patay na ang anak natin! Hindi na siya babangon dyan sa kabaong na hinihigaan niya kasi iniwan na niya tayo! Bakit kailangan mangyari ito sa atin? Ginawa naman natin ang lahat para maging mabuti at maalagang magulang. Pero bakit pinaparusahan naman tayo ng langit? Larissa, ayos ka lang? Gumisi ka, Larissa! Larissa! Tulong! Tulungan niyo kami! Gusto kong magalit sa Diyos dahil pinaglaruan niya ang puso ko. Wala naman po akong kasalanan para parusahan niya sa pamamagitan ng pagbawi sa aking mga anak, na siya rin naman ang nagbigay. Para sa akin, unfair po yon. At sa kahit saang anggulo tingnan. Hindi ko alam paano ako ulit magsisimula. Pakiramdam ko rin wala na akong ginawang tama dahil naiisip ko, what if hindi ako naging mahigpit sa anak ko? Hindi sana magkakatotoo ang masasamang pangitain ko. Tulala pa rin po ako at walang maisip na matino hanggang sa mailibing ang anak namin. Sa gitna ng pagluluksa ko, hirap na hirap din po pala ang mister ko. May mga gabing naririnig ko siyang umiiyak. Hirap din siyang makatulog, samantalang ako naman po, yung tulog ng tulog. Pag tinatanong ko si Danilo kung ayos lang siya, sinasabi niyang ayos lang siya. Pero alam ko hindi, dahil nagluluksa rin po siya. Hirap din po ang anak naming babae. Doon ko na-realize na kailangan ako ng pamilya ko. Dahil hindi namin malalagpasan ng pagsubok na ibinigay sa amin. Kung hindi po kami sama-samang haharap sa pagsubok na ito. In Lucena, 91.1. Danilo, pwede ba kitang makausap? Sige, tungkol saan? Gusto ko munang humingi ng tawad kasi naging makasarili ako nitong nakaraan. Lalo na sa paraan ko ng pagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Nakalimutan ko na anak mo rin siya. At kahit ikaw, nagluluksa rin. Naiintindihan ko naman na sa ating dalawa, mas masakit lahat to para sa'yo. Kasi ikaw nagdala sa mga anak natin sa tiyan mo ng 9 na buwan. Ikaw din ang kasakasama nila simula baby sila, habang nagtatrabaho naman ako. Ikaw halos na nagpalaki sa kanila, kaya hindi madali na bigla na lang sila mawawala sa'yo. Nandun na tayo.
Pero di ko pa rin dapat binaliwala yung nararamdaman mo. Oo, naiintindihan mo ko, salamat. Pero dapat, naiintindihan din kita dahil mag-asawa tayo. Tayong dalawang mga magulang nila. Kung wala ka, wala rin sila. Nahihiya ako sa inyo ng bunso natin kasi akala ko ako lang yung nawalan, pero ang totoo, tayo. Ang pamilya natin ang namatayan. Gabi-gabi, tinatanong ko rin ng Diyos sa mga panalangin ko kung bakit niya kinuha sa atin ang dalawang anak natin. Naging mabuting magulang naman tayo. Hindi natin sila pinababayaan. Pero sa huli, na-realize ko na lahat naman ng tao namamatay. Siguro, yun lang talaga ang panahon na ilalagi ng mga anak natin sa mundo. Kaya iniisip ko na lang na mabuti binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makasama sila at maging magulang sa kanila. Ang hirap lang sa parte natin bilang magulang na ilibing ang sarili nating mga anak. Akala ko kasi sila ang maglilibing sa atin. Kung nasan man ngayon ang mga anak natin, alam kong masaya na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero hindi habang buhay, magpapatali tayo rito. Larissa, meron pa tayong isang anak. Kailangan din niya tayo. Nagsabi sa akin ng bunso mo na namimiss ka na raw niya. Hindi ka na rin kasi namin madalas nakakasabay sa hapunan dahil lagi ka nagkukulong sa kwarto. Naiintindihan niya nagluluksa ka. Pero mas magiging madali sa atin lahat na makamove on kung hindi natin itataboy ang isa't isa. Alam ko. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng bunso natin dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil sa nangyari, natutunan kong pahalagahan ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mananatili sa mundong to, kaya dapat nating sulitin ang bawat sandali. Ayoko na may araw na lilipas na hindi ko nasasabi at naipaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Napakaswerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang asawa ko, Danilo. Salamat kasi ang tiyaga mo sa akin. Mahal kita, Larissa. At ngayong merong pinagdadaanan ng pamilya natin, naniniwala ako na balang araw, malalagpasan din natin to ng sama-sama. Mahal na mahal ka rin ang bunso natin. Mabuti pa tawagin mo na dun si Bunso kasi plano kong magluto ng paborito niyo mag-ama. Babawi ako sa inyo. Sige, sigurado matutuwa ang anak natin kasi na-miss niya ang luto mo. Bilang isang ina at magulang, masakit na makita mong inililibing mo ang sarili mong anak. At kulang na lang, magkapira-piraso ang puso ko. Mahirap magka-move on, Mama Ganda. At aminado ako na may mga gabi pa rin na umiiyak ako. Dahil nagiging sariwa sa alaala ko ang pagkamatay ng aking anak. Pero sa awa ng Diyos, unti-unti na kaming nakaka-move on at nagpapatuloy sa buhay. Balang araw, pag inadya ng langit, magkikita-kita at magkakasama ulit kami sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan, nasa mabuting lagay naman po ang bawat isa sa aking pamilya. Magaganda po ang istoryang tinatampok nyo, maganda sa inyong programa. Nakaka-relate po kasi ako kaya naisipan ko rin magsulat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyong programa. More power po sa Radyo Nobela at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Larissa. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!